Yan na isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawin po natin ang reaction. Itong naging pagdidesisyon nitong si Mikoy. Kung sino nga ba yung pipiliin niya na magiging katandem. Kung si Krista ba o si Eden. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating gagawin reaction video na ito, ay syempre ang lagi po natin paalala na patuloy lang po nating suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po ito si Kalingap Ram at syempre ganon din po si Ate Edna Vlog, ang butihing may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganon din po si Ma'am Jack Tapia Matubang, ang butihing may bahay naman ni Kalingap Ram. At syempre, suportahan din po natin ang lahat ng Kalinga Partners at lahat ng Kalinga Reactors. At ito, isama na rin po natin sa ating patuloy na susuportahan, mga Kalingap, mga ka-business, mga papi. Sila ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family, at Mrs. KB official. Yan, suportahan din po natin sila. At ito na nga po, mga Kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Dako na tayo dito sa ating gagawing reaction video sa ginawang ika nga ay para kay Mikoy ay isang mabigat na desisyon. Kung sino nga ba yung pipiliin niya? Si Krista ba o si Eden? Naging mabigat ito para kay Mikoy kasi nga wala siyang tulak kabigin sa dalawang ito. Kumbaga, gusto niyang parehong tulungan itong dalawang ito sa pamamagitan niya nung pagtatandem niya. Kaya lang, dahil nga sa hindi maiwasan yung comparison, yung bashing, pag silang dalawa ang kanilang itinatandem, ay kinailangang pagdesisyonin ito si Kalinga Prab, itong si Mikoy. Nang sa ganun nga ay matigil na yung comparison, yung bashing. Sabagay yung bashing hindi yan matitigil basta-basta eh. Siyempre, may mga ika nga ay tao diyan na pwedeng nasaktan sa naging desisyon na ito ni Mikoy at i-bash kung sino man yung pinili ni Mikoy. Di po ba? Pero sana naman ay mas maging maunawain ang lahat na kumbaga irespeto kung ano man yung naging desisyon ni Mikoy. Dito kasi hindi si Kalinga Prab yung nagdesisyon eh. Na sa dapat ay si Kalinga Prab talaga. Kasi syempre siya yung nagbablog. Pero ang mas minabuti ni Kalinga Prab na si Mikoy ang pagdesisyonin. Kasi si Mikoy yung makikipagtandem. Kumbaga, ang inarespeto dito ni Kalinga Prab ay yung damdamin ni Mikoy o yung nararamdaman ni Mikoy kung saan nga ba masaya itong si Mikoy. At yun nga, dahil nga sa itong si Mikoy ay ang gusto sana ay matulungan itong si Eden at ganon din si Krista, kaya medyo nahirapan siya sa desisyong ito. Nag-alangan siya sa desisyong ito. Pero bagamat alam niya na may mga magagalit, lalo na nga yung ibang supporters na hindi niya napili, ay mas minabuti niya na pagdesisyonan na ito. At dito mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, may kinuha tayong mga clip video dito dito sa vlog na ito ni Kalinga Prab. At eto, pakinggan natin. Hanggang sa dumating tayo sa point na kailangan na nating pumili. Kailangan mo nang pumili. Dito mapapansin natin, no, sabihin ni Kalinga Prab, na ang kailangan pumili ay itong si Mikoy, ay nagulat itong si Mikoy. Makikita natin sa kanyang muka yung pagkagulat. Pero yun nga, dahil nga gusto ni Kalinga Prab, ay si Mikoy ang magdesisyon kasi siya naman yung gaganap bilang katandem. Eto, tuloy lang tayo. Kaya, Ako po yung oo, Alam mo mga kalingap, mga ka-business, mga kapati,
doon sa sinabi ni Mikoy na ako po yung pipili. Hindi ko alam kung mapapaawa ba ako dito kay Mikoy o kung ano yung mararamdaman ko eh. 'Di ba? Parang napaka-inosente niya, 'di ba? Parang napakabait na tao niya. Ito tuloy lang natin. Kaya pinapunta kita ngayon kasi biglaan din ito. Gusto ko mag-decide ka na ngayon din kung sino ba talaga yung kung gusto mong makasama sa vlog, mga partner, tandem. At eto na. Eto na yung pinakamabigat na parte dito kay Mikoy. Ang mamili. Eto, tuloy lang tayo. Dito, alam nyo, ramdam na ramdam natin yung bigat sa loob nitong si Mikoy kung papaano nga bang gagawin niya, kung sino yung pipiliin niya. Tuloy lang po tayo. Bro, nakapag-decide na ako. Gusto ko pong makasama ituloy si Krista. At yun na nga po. Si Krista ang napili ni Mikoy na maging katandem. Kasi para sa kanya, ay kay Krista siya mas masaya. Hindi naman niya sinasabing hindi siya masaya kay Eden. Pero alam niyo mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, ando kasi yung katotohanan na oo, bagamat halimbawa, wala kang ayaw sa dalawa. Halimbawa sa dalawang ulam. Pasensya na po ha kung ulam yung aking ika nga ay napagkumparahan. Pero di ba, halimbawa, may dalawang ulam na nakahain sa mesa. Ngayon itong dalawang ulam na ito, pareho mong gusto. Kaya lang, bagamat pareho mo siyang gusto, ay kailangan mong mamili kung alin sa dalawang ulam ang kakainin mo. Kasi dapat isa lang yung pwede mong maging ulam. Di ba? Ngayon halimbawa, adobo at kaldereta. Pareho mo siyang gusto. Ngayon, dyan sa dalawang ulam na yan, meron kang mas gusto. At kung yun yung uulamin mo, ay magiging masaya ka. Magiging ika nga ay masarap at kompleto yung kain mo. Di ba? At syempre pipili ka. At yung isa ay iiwan mo. Ganun lang po yun mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Hindi porke gusto mo sila parehong ulamin ay kung meron naman dahilan para isa lang yung piliin mo. Kung may mabigat naman dahilan kung bakit mo kailangan isa lang yung piliin mo, kailangan mong mamili. Kailangan isa lang ang ulamin mo. Ganito din yung nangyari dito sa pagpili nitong si Mikoy sa dito kay Eden at dito kay Krista. Kasi nga nagkakaroon na ng comparison, nagkakaroon na ng bashing, nagkakaroon na ng problema, nagkakaroon na ng pagbatikos. Kaya kinakailangan niyang mamili. Kahit gusto man niyang tulungan itong dalawang ito, dahil nga doon sa mga supporters na nagkakagulo at meron na rin mga hinuhusgahan, ay kinailangan nito si Mikoy mamili doon sa dalawang gusto niyang tulungan. Kung sino nga ba o kung kanino nga ba siya higit na nagiging masaya pag itong taong ito ang kanyang katandem. Di ba? At syempre, tayo mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, kung tayo pipili, syempre, kung saan tayo magiging masaya. Di ba? Kasi kung titingnan natin, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, ay yung pagiging deserving. Pareho kasing deserving nitong dalawang ito. Ang ika nga ay ang ganitong tulong, di ba? At maging yung pagiging pagtatandem nitong si Mikoy at saka nitong si Krista, pareho kasing may chemistry. Si Eden at si Mikoy, nakitaan natin ang chemistry. At ganon din nga itong si Krista at si Mikoy. Nakitaan din natin ng malakas na chemistry. Kaya nga lang, syempre mas maganda ang irespeto natin yung gusto nitong si Mikoy. Di ba? Kung saan magiging masaya itong si Mikoy. Hindi, kumbaga, hindi pumili si Mikoy kung sino yung mas deserving. Kundi ang pinili lang talaga niya kung saan siya masaya. Kasi nga, para sa kanya, itong dalawang ito
pareho nilang deserving ang pagkakataong ito. Kaya nga lang, ay kailangan talaga nila mamili. At eto, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, matapos nga pumili nito si Mikoy, ay pinuntahan na nito sila Kalingap Rab, itong si Krista. At dito ay prinang nito sila Kalingap Rab, itong si Krista. Sinadya nila Kalingap Rab na hindi isama dito si Mikoy. Para nga iprank ito si Krista at para makita nila kung ano ba yung mararamdaman nitong si Krista. Kung sakasakali na malaman niyang hindi siya yung napili para sa tandem dito kay Mikoy. At dito nga ay matapos batiin nito si Krista, itong si Aljon, ay napansin na rin niyang wala itong si Mikoy. Kaya naman agad niya itong itananong dito kay Kalingap Rab kung asan nga ba daw si Mikoy. Eto, panoorin natin. Asan po pala si Kuya Mikoy? Ayun lang. Ayun lang. Dito na, nakalbo na. Ikaw na sa... Pero sa umpisa, ayan niya. Dinaan muna ni Kalingap Rab sa biro. At inayan na nga niya ito si Krista na makausap para sabihin kung ano yung kanilang prank. Kasi malinaw na prank naman talaga to, di ba? Ito, panoorin natin kung ano yung naging reaction dito ni Krista. Nakapag-decide na kami. Diba? Haba. So, kaya wala na siya ngayon dito. Ito na yung simula. Hindi ko masabi kung prank ba talaga ito o pagsubok para dito kay Krista. Para malaman nga kung ano ba yung saloobin nito si Krista. Ito ituloy lang natin. Okay lang naman sa'yo. Okay lang. Tuloy pa rin naman yung vlog namin sa'yo. Pero dito mga kalingap, mga ka-business, mga papi, bagamat nakangiti ito si Krista, pero ramdam na ramdam natin yung lungkot. Di ba? Ramdam na ramdam natin yung lungkot nito si Krista. Dahil nga dito sa sinabing ito ni Kalingap Rab. At mga ito si Kalingap Rab ay napansin din agad yung lungkot nito si Krista. Ito, tuloy lang natin. So, okay ka lang talaga. Parang lungkot mo ngayon. Hindi po. Hindi lang po ako sanay. Kasi pagdating niya po, di ba po, pag napunta kayo dito, may maingay po agad. Maingay po kaagad. Tapos nagjo-joke. Tapos parang nakakapanibago lang po. Pero ayos lang naman. Okay lang naman. Apo. Alam niyo mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, sa sinabing ito ni Krista, bigla kong naalala yung sinabi ni Mikoy nung kausapin siya ni Kalingap Rab doon sa kotse. Ganito din yung sinabi ni Mikoy kay Kalingap Rab. Nung akala niya si Eden na yung napili ni Kalingap Rab para maging tandem niya. Ito din yung sinabi niya, nalulungkot siya dahil yun nga, mamimiss niya yung saya, yung kulitan pag nagbablog sila dito kay Krista. At ganito din, ito sinasabi ni Krista, ang namimiss niya, kumbaga naninibago siya dahil nga wala na yung saya, wala na yung kulitan, wala na yung sigla katulad ng mga naon na vlog. Diba? Ito, tuloy lang natin. Anong gusto mong sabihin sa mga supporters ng tandem nyo? Ni Kuya Mikoy mo? Ayun. Siyempre, maraming masasaktan. Maraming, Alam nyo dito sa magiging sagot dito ni Krista, dito natin mas makikita kung gaano siya ka-matured mag-isip. Eto, panoorin po natin. Siyempre po, para sa akin, sana, matanggap din ng iba na sumusuporta sa amin. Kasi po, di ba, nung bago naman po ako dumating, talaga pong may pag-uusap na po talaga na magmimit po talaga sila. Dito pa lang, ay makikita na natin kung gaano kaunawa ni Krista ang sitwasyon. Na kung sakasakaling hindi siya ang mapiling ka-tandem nitong si Mikoy, ay gano'n niya lubos na unawa. Diba? Kasi nga, para sa kanya ay mas nauna naman itong si Eden. Diba? Mas naunang iplano yung tandem ni Eden at saka nitong si Mikoy. Kaya okay lang sa kanya kung ano man yung naging desisyon nitong sila Kalingap Rab. Eto, tuloy lang natin. Naiintindihan ko naman po yun. Parang nakapanibago lang po kasi ano lang po talaga ay ng pag Ang may tahimik kulitan, ngayon po, ang ganun. tahimik Opo, ang ngayon, no? tahimik po. Opo. Tapos, ayun po. Huwag po kayo mag-alala kasi
gagalingan ko naman po kahit ano Kahit lang. wala Opo. siya, kahit ikaw lang. Opo. So, Tsaka, mm. decision niya naman po yun. Nasa inyo po yun. Nire-respeto ko naman po. Di ba? Mapapawaw ka na lang talaga kung papaano inuunawa ni Krista ang sitwasyon. Di ba mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi? At para sa akin siguro ganito din ang magiging pag-unawa nitong si Eden. Siyempre, alam din naman natin kung gaano kabait itong si Eden. At alam ko na ganito din uunawain ni Eden kung bakit itong si Krista ang pinili ni Mikoy. Eto, tuloy po natin mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Okay. At saka yung mga sumusuporta po kila Kuya Eden, ay kila Ate Eden at saka kay Kuya. Nirespeto ko naman po yun. Kaya, okay lang po. O yan. Para dun sa mga ilang Mikden supporters na ika nga ay nagkakaroon ng negatibong komento dito kay Krista o dito sa tandem ni Krista at saka nito si Michael, siguro naman po narinig nyo ang pahayag ni Krista. Hindi ko nilalahat po hindi ko nilalahat ang Mikden supporters. Kundi doon lang sa ilan na medyo ika nga ay nagkakaroon ng mga negatibong komento dito naman sa tandem ng Mick-Chris. Na yan, sabi ko nga narinig nyo kung ano yung pahayag ni Krista kung paano niya kayo inirerespeto. At sa pagkakataong ito, ay ang alam pa niya dito ay si Eden ang napili nila Kalinga Prab na katandem nitong si Mikoy. Pero andyan yung pahayag ni Krista na inirerespeto niya ang lahat ng supporters ng Mikden. Kaya sana naman po ay kung paano kayo inirerespeto nitong si Krista, ay ganun din po nating irespeto itong si Krista. Di po ba mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi? Sana naman po ay kung gaano kayo nire-respeto ng bata, ay bigyan din po natin ng respeto yung bata. At dito mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, ay syempre pinakanta din itong sila Kalinga Prab, itong si Krista. At mapapansin natin na habang kumakanta itong si Krista, ay ramdam na ramdam natin yung lungkot ng kanyang pagkanta. Na ito nga, wala dito si Mikoy. Diba? Ramdam na ramdam natin dyan yung lungkot nitong si Krista. At maging itong sila Kalinga Prab at ang buong team Kalingap na nandito ngayon sa vlog na ito, ay ramdam nila yung kalungkutan nitong si Krista. Kaya naman matapos na kumanta nitong si Krista, ay agad itong tinanong ni Kalinga Prab kung ano ba yung nararamdaman nito habang kumakanta. Bakit tila ba malungkot itong si Krista habang kumakanta? At eto, panoorin po natin. Ano yung naramdaman mo habang kinakanta mo? Parang galing talaga sa ano, no? Full of emotion. Parang may lungkot. Opo. Bro, iba yung kanta niya ngayon, unlike before. Pag nagkakanta siya ngayon, malungkot eh. Dati, masaya eh. Masaya ng kanta. Iba ngayon, iba ngayon. At dahil dyan, ay inaya na nito si Kalinga Prab, itong si Krista na lumabas. Sabi nga niya ay ititrip nila itong si Krista sa labas para naman kahit papaano ay maibsan ang kalungkutan nitong nararamdaman. Di ba? Pero bago sila umalis ay pinamerienda muna sila ni Krista. At eto, diretso na tayo dito sa nitong nandito na sila sa labas. At andito na sila sa venue. At dito nga ay piniringan nitong si Kalinga Prab o pinapiringan nitong si Kalinga Prab itong si Krista. Dahil meron nga daw silang sorpresang late celebration ng birthday nitong si Krista. Dahil nga nung i-celebrate nila yung birthday ni Krista ay sa bundok. Kaya naman daw may nag-sponsor para ma-celebrate itong birthday ni Krista ng medyo maayos-ayos at may kaunting party. Di ba? At ang hindi alam ni Krista ay ang naghihintay sa kanya sa taas ay ang kanyang hinahanap kanina na walang iba kundi si Nicole. At nung bukas nga ng pinto ay medyo ika nga ay
kinabahan pa dito si Krista kung ano ba yung nangyayari. At nung alsina yung kanyang blindfold, ay nakita niya sa harap niya itong si Mikoy na kumakanta. At dito mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, ay bigla mong mapapansin na yung lungkot kanina ni Krista, no, sabihin nila Kalingap Rab, na nakapagdesisyon na sila na kung sino yung katandem nitong si Mikoy. Ay eto, ngayon kita nyo naman, biglang napalitan ng saya yung malungkot niya kaninang mukha. Di ba? Grabe. Grabe talaga. As in grabe. At alam kong hindi lang itong nandito sa venyong ito ang kinilig. Dito sa moment na ito ngayon. Di ba mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi? At natuwa din dito ako kay Mikoy. Ito, nung kausapin na niya ito si Krista. Tingnan niyo yung reaction ni Mikoy. Kala ko wala ka na. Siyempre, gusto lang naman din kitang surprising. Kaya, sorry kung nagawa ko to. Okay lang. Ha? Lungkot ko pa nga kanina eh, tapos... Ano nararamdaman mo ngayon? Masaya. Kaya po... Talaga? Oo! Kaya po nga kanina. Ako yung kinilig. Ito yung hindi kayang i-give up ni Mikoy eh. Itong saya niyang ito. Pag itong si Krista ang kaharap niya. Pag itong si Krista ang kasama niya. Pag itong si Krista ang katandem niya. Di ba? Nakita naman natin na doon sa sinabi niyo ni Krista ay talagang kinilig itong si Mikoy. At inamin niya yan na siya ay kinilig. Di ba? Kaya sana maunawaan natin si Mikoy kung bakit niya pinili itong si Krista. Kasi dito siya magiging masaya. At siguro ayaw niya na mag-vlog ng ika nga ay medyo may kontra doon sa kanyang puso. Di ba? Ayaw niyang pumili ng sa tingin niya ay hindi siya lubusang magiging masaya. At mas masaya siya doon sa taong hindi niya pipiliin. At kaya ito si Krista ang pinili niya kasi alam niya na dito siya magiging masaya. At dito talaga siya masaya. At kita naman natin yan kay Mikoy. Ito tuloy lang natin. Kasi kanina, nung nag-uusap kami ni Kuya, sabi ni Kuya official na. Kaya, kala ko talaga hindi na tayo magkikita. Akala ko last na yun. Tapos, ganito pala. Sabi ko nga sa'yo, di ba, nung mga unang vlogs natin, andito lang lagi si kuya mo. Ano? Tulad ngayon. Sana Sabi masaya nga. kita sa ito, Opo. ginawa mo. Masayang masaya. 100%. Wow! Di ba? 100% na masaya si Krista dito sa ginawang ito ni Mikoy. At alam naman namin yan, Krista. Kahit hindi mo sabihin. At kitang-kita yan sa iyong ika nga ay expression. Pero alam nyo, mga kalingap, mga kabisnes, mga papi, makikita natin dito kung gaano talaga kabuti ang puso ng batang ito. Kasi dito, na itong ginawang pagpili ni Mikoy dito sa tandem nilang dalawa ay tinamaan ng ika nga ay guilty itong si Krista. At pakinggan nyo yung sasabihin dito ni Krista kay Mikoy. At sobrang nahabag ako dito kay Krista. Kasi kung tutuusin, hindi naman siya yung pumili, di ba? Si Mikoy yung pumili. Pero, siya yung nakokonsensya. At ang inaalala niya ay yung kapakanan ni Eden. Dito ako sobrang natuwa dito kay Krista. At dito sobrang, ika nga ay yung loob ko ay mas lalong bumaba para dito kay Krista. Eto, panoorin po natin. Pasensya na po ah. Bakit? Kasi parang feeling ko po na problema ka po. Kasi po ba, nagkaroon ng nahati yung supporters. Dito natin makikita kung gaano mapagkumbaba itong si Krista. Kasi kahit hindi niya kasalanan kung bakit nakati ang supporters nito si Mikoy, pero siya yung humihingi ng dispensa.
Totoo yan mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. Hindi naman kasalanan ni Krista at hindi sinasadya ni Krista na mag-click sila ni Mikoy. Di ba? Hindi din naman sinabi ni Krista na pagtandemen sila ni Mikoy, di ba? Nagkataon lang. Pero kahit hindi nga niya kasalanan, ay humihingi siya ng dispensa. Ito, tuloy lang po natin. Pero alam mo kuya, napag-isip-isipan ko po. What if mag-giveaway na lang po? Parang magpaubaya na lang po kay Ate Eden. Kasi Alam niyo mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, dito sa mga sinabing ito ni Krista, mixed emotion ang naramdaman ko. Humahanga ako, naaawa ako. Yung bang tipong nahahabag ako na napapawaw. Sabi ko, grabe ang batang ito. Grabe mag-isip ang batang ito. Di ba? Nakokonsensya siya, nagigilty siya, at ang gusto na lang niya ay mag-giveaway dahil ang iniisip nga niya ay yung kapakanan ni Eden. Di ba? Ito, ituloy natin. Ano ka ba? Hindi, wag mong isipin yun. Wag kang malungkot. Tsaka hindi lang naman ako yung nag-decide nito eh. Bago ako nakapag-desisyon, ang dami akong tinanungan. Mga kasama ko sa Kalingap, sa mga kaibigan ko sa Kalingap, yan sa mga close ko. Tsaka sa mother ko. Sa mother ko, humingi din ako ng advice. Ang sabi lang naman ni mama, kung saan ka daw ako mas masaya. Wala. Yung banding kasi natin eh. Para sa akin, tama itong si Mikoy. Hindi kailangan mag-guilty itong si Krista. Hindi niya kailangan makonsensya. Dahil unang-una si Mikoy naman ang pumili sa love team na ito. Hindi naman siya. At hindi niya kasalanan din na siya yung pinili ni Mikoy. Kasi sa kanya masaya itong si Mikoy. At kita nyo naman, narinig nyo naman kay Mikoy, hindi lang sarili ni Mikoy ang kanyang pinakinggan, kundi marami siyang tinanong. Hanggang sa pati nga mama nito si Mikoy ay tinanong niya kung ano ba yung magiging desisyon niya. At maging yung mama ni Mikoy ay ang naging payo ay kung saan masaya si Mikoy ay yun yung piliin niya. Kaya naman ang pinili nito si Mikoy ay itong si Krista. At hindi yun kasalanan ni Krista. Di ba mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi? Tsaka hindi mo naman kasalanan na yun, mas masaya yung nararamdaman ko. Kasi ang ganda ng banding natin eh. Di ba kapag nag-vlog, hindi lang tayo yung masaya kasi. Pati yung mga kasama natin, di ba? lalo na yung mga nanonood. Yun yung totoo. Hindi kasalanan ni Krista na naging masaya si Mikoy dun sa kanilang tandem. Kaya walang kasalanan po dito si Krista. Pero kita nyo, kahit sabihin na natin na walang kasalanan dito si Krista, ay humingi pa rin siya ng dispensa dun sa mga supporters ng Mick 10. Eto, pakinggan po natin. Pero yun nga kuya, humingi din po ako ng sorry sa mga viewers po, sa mga hindi pabor. Humingi po ako ng pasensya sa inyo. Alam mo, Yan. Para po doon sa mga supporters ng Mick 10, sana naman po ay pagbigyan natin itong munting kahilingan nitong si Krista. Naunawain naman siya. Diba? Sana po maunawaan natin itong si Krista na yun unang-una hindi naman niya kasalanan na siya yung pinili nitong si Mikoy. Sana naman po maunawaan natin yan at sana ay mag-move on tayo. Sana po ay tanggapin natin itong tandem ng Mick Chris at sana po i-respeto natin itong naging pasya nitong si Mikoy para po doon sa mga Mick din na medyo ika nga ay nasaktan at dahil nga po doon sa mas pinili nito si Mikoy itong si Krista. Sana naman po ay mas sigit na pangunawa ang ating pairalin. Alam ko na hindi naman po kayo gano'n na talaga mapag-husgay. Kaya alam kong sa isang banda, mauunawa at mauunawaan niyo po itong si Krista.
At yun, paano po mga kalingap, mga ka-business, mga papi? Pasensya na po, medyo napahaba itong aking reaction video. At hanggang dito na lang po ito, mga kalingap, mga ka-business, mga papi. At yun, maraming salamat po sa inyong sa patuloy niyo pong pagsuporta at pagtangkilik sa aking mga ginagawang reaksyon. At yun, bago po tayo magtapos ay syempre, ang lagi po natin paalala, patuloy lang po nating suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po si Kalingap Rab at syempre ganon din si Ate Edna Vlog, ang butihing may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganon din si Ma'am Jack Tapia Matubang, ang butihing may bahay naman ni Kalingap Rab. At ganoon na rin po ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At isama na rin po natin sa patuloy nating susuportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, at Mrs. KB Official. At syempre, ganun din ang lahat ng kanyang kagwangs at lahat ng Ka-Business Reactor. At yun, mga kalingap, mga Ka-Business, mga kapapi, makisuportahan din po itong aking ilalagay sa screen. At eto po sila. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in. Yan, paano po mga kalingap, mga Ka-Business, mga papi? Muli po ay maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. I love you all. Bye-bye.